Isang digmaan ang sumiklab sa pagitan ng 5 major organizations at ng Royal Blues. Umatake ang mga ito matapos nilang matiyak na wala na sa kamay ng 5 major organizations ang Holy Grail. Ngunit hindi lang iyan ang pasabog sa kabanatang ito, dito rin malalaman na sina Noah at Jack ang hindi sinasadyang sumira sa balanse ng London. Punong-puno ng revelasyon ang kabanata dahil hindi lang ito umiikot sa kasalukuyang labanan. Matatalakay rin ang isa pang makapangyarihang organisasyon, ang Sentinel. Ang malaking tanong, kanino papanig ang ikatlong organisasyong ito? Sa Royal Blues ba, o sa 5 major organizations? O posible kayang sila ang tunay na nagpapanatili ng balanse at kapayapaan sa London? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, Teren at simulan na natin. What's up mga Koops, Manga Moto nagbabalik. Jack the Ripper Case Files Kabanata 34. Ang karibal ng dakilang general. Makalipas ang isang buwan mula nang lumubog ang barkong pinagtipunan ng 5 major organizations, nagsisimula ang kabanata sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng lungsod ng London. Dito makikita ang tambak ng mga bangkay. Ayon sa narrator, ang Holy Grail na hawak ni Jack ay nagdulot ng malawakang kaguluhan sa mundo ng mga kriminal. Makikita si Homer, isa sa mga leader ng 5 major organizations, kasama ang kanyang mga tauhan na naghahanda sa labanan. Sa isip ni Homer, hindi niya inasahan ang mga kaganapan. Ang kanyang pagiging mausisa kung kikilos ang Royal Blues matapos mawala ang Holy Grail ay nagdala ng mas malalim na kaguluhan. Ngunit hindi niya lubos na akalain na ang matatandang pinuno ng Royal Blues ay magtataglay ng ganitong uri ng lakas at puwersa. Habang iniisip ito, may tumawag sa pangalan ni Homer mula sa kanyang likuran. Isa itong commander mula sa ika-4 na race Ayman ng Royal Blues. Ang balitang napapalibutan na sila ng puwersa ng Royal Blues ay masamang pangitain para sa grupo ni Homer. Nadiskubre ang kanilang pagmamanman, at isa sa kanyang tauhan ang nagsabing wala na silang mapupuntahan. Nagbanta naman ang commander ng Royal Blues na matinding parusa ang naghihintay kay Homer at sa kanyang mga tauhan. Nagpapanik ang isa sa mga tauhan ni Homer at nagtatanong kung ano na ang kanilang gagawin. Samantalang si Homer ay nagngingit-ngit sa sama ng loob. Biglang sumugod ang mga tauhan ng Royal Blues patungo kay Homer, ngunit sa isang mabilis na galaw ng kanyang karit, napaslang niya ang marami sa kanila. Ang iba'y nagkawatak-watek ang katawan sa isang hampas ng kanyang sandata. Para kay Homer, ang mga ito ay mga pesteng daga lamang na sunod-sunod na sumusulpot, bagay na lalong nagpagalit sa kanya. Nagulat ang kanyang mga tauhan nang bigla siyang umatake ng walang pasabi. Isa pa sa kanila ang naputulan ng mahabang buhok dahil sa mabilis na galaw ng pag-atake ni Homer, na agad namang humingi ng paumanhin. Ngunit nanatiling nalilito ang mga tauhan niya, patuloy na nagtatanong kung ano na ang kanilang susunod na hakbang habang muling naghahanda ang Royal Blues sa isa pang pagsalakay. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang muling umatake ang Royal Blues. Binalaan sila ng commander na paparusahan sila ng firing squad. Sa gitna ng matinding labanan, maraming nagbuwis ng buhay sa magkabilang panig. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, may narinig na boses na nagsabing, ang ingay nyo, nakakainis, ngunit hindi malinaw kung sino ang nagsalita. Samantala, lumipat ang eksena sa isang engranding palasyo na pagmamay-ari ng 5 major organizations. Isang tauhan ni Mr. Fogg ang nag-ulat tungkol sa matitinding atake ng Royal Blues, na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 30% ng kanilang mga miyembro. Ayon pa sa ulat, sina Homer, Bjorn, at Alaric ay nasa unahan ng labanan, pilit na pinipigilan ang pag-abante ng Royal Blues. Napansin nila na nagpadala ng karagdagang tropa ang Royal Blues, bagay na maaaring magdala ng tuluyang pagbagsak ng kanilang organisasyon. Hindi lubos maisip ng nag-uulat kung paano haharapin ang malawakang digmaan na sinimulan ng Royal Blues mula nang mawala sa kanila ang Holy Grail. Walang sagot si Mr. Fogg sa masamang balita, ngunit si Morten ay napahampas ng mesa, at si Piman naman ay nagwika na wala silang magagawa sa kasalukuyan. Ayon kay Piman, sapat na ang lakas ng Royal Blues upang baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa Britanya. Ngunit sa kabila ng lahat, biglang natawa si Mr. Fogg, dahilan upang mapaisip sina Piman at Morten kung ano ang plano ng kanilang pinuno. Ayon kay Mr. Fogg, may isang mamamatay tao na naglakas loob na guluhin ang buong underworld ng Britanya sa London. Sa kanyang isipan, napaka-interesante ng ginawa ni Jack. Dito na niya inutusan sina Piman at Morten na magsimula sa paghahanap ng Holy Grail. Napaisip naman si Piman kung ano ang tunay na layunin ng Royal Blues sa paglunsad ng digmaan. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan si Mr. Fogg at nagwika. May utang na loob siya sa 4 na matatandang leader ng Royal Blues, sabay dagdag, aalis na siya.
Ngunit hindi malinaw kung saan siya tutungo. Malilipat ang eksena sa isang babaeng nakaupo at nagbabasa ng dyaryo, magalang na nagwika ang dumating, pasensya na at tinawag kita habang abala ka. Hindi inalis ni Crimson Widow ang kanyang tingin sa paparating, at saka napagtanto na si Jack pala ito, kasama si Noah. Magkasama ngayon ang dalawang makapangyarihang karakter para sa isang misyon. Agad na napatanong si Crimson Widow kung ano ang ibig sabihin nito. Bakit magkasama si Jack at ang kilabot na leader ng Mother Goose sa ganitong lugar? Hindi nagustuhan ni Noah ang tono ni Crimson Widow. Tinanggal niya ang kanyang shades at tumitig ng matalim. Natatawang sinabi ni Jack, ang pinakamalakas mong kaalyado ay ang pinakamalakas mo ring kalaban sa laban. Aniya, ang katagang ito'y mula raw kay Shakespeare. Nakasimangot si Noah at sinagot ito, walang ganitong linya si Shakespeare, at hindi daw sila ni Jack magkaibigan. Magkakampi lang sila pansamantala, dahil iyon kay Luna. Nadismaya si Crimson Widow sa mga pinaggagawa ni Jack. Napahawak siya sa kanyang mukha at nagwika, mas mababa ka pa sa lahat ng salot, Jack. Ngunit ngumiti lamang si Jack, tinanggap ang insulto bilang papuri. Magandang papuri iyan, sagot niya. Matapos nito itinanong siya ni Crimson Widow, ano nga ba ang kailangan mo sa akin? May malaki bang problema? Dito nagsimulang ay lahad ang tungkol sa 3 sagradong artifact na iniingatan ng royal family, kabilang ang Holy Grail. Ipinaliwanag na ang mga artifact na ito'y mahalaga sa pagmamana ng trono at may literal na kapangyarihan. Ngunit halos 50 taon na ang nakalipas nang may magnakaw ng lahat ng ito. Ayon kay Crimson Widow, ang isa sa mga artifact ay napunta sa Royal Blues, habang ang isa naman, isang sagradong artifact na dati nasa kamay ng 5 major organizations, ay kasalukuyang hawak ni Jack, ang Holy Grail. Napatawa si Jack sa sinabi ni Crimson Widow, dahil alam ng agent ng Sentinel na siya nga ang may hawak ng Holy Grail. Nagagalak ang ating bida, sapagkat tama ang impormasyon ni Crimson Widow, nasa kanya talaga ang Holy Grail. Binanggit pa ni Crimson Widow na hindi karaniwang kayamanan ang mga artifact na ito. Sa halip, taglay nila ang kapangyarihang magbigay ng kontrol sa mga lupain, tao, teknolohiya, at iba pang yaman sa mundo. Dahil dito, mabilis na lumawak ang impluwensya ng 5 major organizations matapos makuha ang Holy Grail, nagawa nilang pag-isahin ang underworld sa London gamit ang sagradong artifact. Napaisip ng malalim si Jack, samantalang nagtanong si Noah, kung nasa amin ang isa, at ang isa pa'y nasa Royal Blues, nasaan ang huling artifact. Walang pag-aalinlangang sinagot ito ni Crimson Widow, nasa Sentinel. Nanlaki ang mga mata ni Noah sa narinig, habang si Jack ay hindi natuwa. Nag-isip si Noah, ang Royal Blues at Sentinel ay parehong organisasyon ng gobyerno ng Britanya, hindi ba? Pinaghiwalay ba nila ang kanilang sarili, o hindi sila magkasundo? Sa puntong ito, inihayag ni Crimson Widow ang isang malaking revelasyon. Ang Sentinel, aniya, ay nakatuon para sa kapakanan ng mga tao, samantalang ang Royal Blues, na binubuo ng mga maharlikang pamilya, ay naglalayong mapanatili ang kapangyarihan ng royal family lamang. Ang estado ng Sentinel at Royal Blues ay parang tubig at langis, hindi kailanman magsasama, dagdag pa niya. Itinanong ni Jack, kung ganoon, may puwersa bang mula sa Sentinel na direktang kumakalaban sa Royal Blues? Mabilis na sumagot si Crimson Widow, oo. May mga Sentinel na tumutulig sa o sa madaling sabi ay kumakalaban mismo sa Royal Blues. Ngayon, naging malinaw ang lahat. Ang Royal Blues ay naglalayong patatagin ang autoridad ng hari at ng maharlikang pamilya ng Britanya, samantalang ang Sentinel ay sumusuporta sa gobyerno bilang kinatawan ng mga tao. Sa kabilang dako, ang 5 major organizations ang kumokontrol sa underworld. Ang pahayag ni Crimson Widow ay nagbigay ng mas malalim na pananaw sa tunay na laban para sa kapangyarihan sa Britanya na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Ang 3 naglalakasang organisasyon ay may hawak na isang simbolo ng kadakilaan. Ang balanse ay naingatan, at naiwasan ang isang madugong digmaan. Ngunit binigyang diin ni Crimson Widow na dahil sa ginawa ni Jack at Noah sa pagkuha ng Holy Grail, ang balanseng matagal na pinaghirapan ng Sentinel ay tuluyang nagimbal at nawasak sa isang iglap. Nagkatinginan sina Jack at Noah, unti-unting napagtanto ang laki ng gulong kanilang nilikha. Sa tanong ni Jack kung target na silang dalawa ng Sentinel, bigla na lamang lumitaw sa kanilang likuran ang mga armadong miyembro ng Royal Blues, tinutukan sila ng mga baril, at inutusan na patayin sila. Walang babala, sunod-sunod na putok ng bala ang bomb-alot sa lugar. Subalit nanlaki ang mata ng isang miyembro ng Royal Blues nang biglang maglaho si Crimson Widow, kasama sina Jack at Noah, mula sa kanilang kinauupuan.
Paglingon niya, nagkalat na ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan, siya na lang ang natira. Sinubukan niyang magpaputok, ngunit mabilis siyang nadisarmahan ni Jack, na agad bumaling sa natitirang tauhan ng Royal Blues. Walang nagawa ang kalaban at tuluyang napasa kamay ng ating bida. Sa puntong ito, tinanong siya ni Jack, ngunit alam ng ating bida na sinusubukan ng tauhan na pigilan ang takot nito sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkukunwaring matapat. Ngunit hindi ito makakalusot kay Jack, na malinaw na nababasa ang kulay ng emosyon ng kausap. Biglang lumabas ang waitress na si Alice Becker mula sa paboritong tambayan ni Jack at nagtanong kung ayos lang ba sila, dahil narinig niya ang mga putok ng baril. Sa isang mabilis na galaw, pinilipit ni Noah ang leeg ng tauhan ng Royal Blues, na hindi napansin ni Alice. Nakangiti naman na sumagot si Jack, sinabing may ilang walang kwentang tao ang nag-away kaya't napilitan silang umawat sa gulo. Pinakalma pa niya si Alice, sinigurong ligtas silang lahat. Kumalma si Alice Becker nang malaman niyang hindi na paano ang regular niyang customer na si Jack at ang mga kasama nito. Binayaran ni Crimson Widow ang mga nasirang upuan at mesa ng cafe, na ikinatuwa ni Alice. Muling humingi ng paumanhin si Jack at nangakong babalik dahil paborito niya talaga ang pagkain doon. Hindi nagtagal, umalis na ang grupo. Habang papalayo si Crimson Widow, pinaalala niya kay Jack ang matinding sitwasyong kinasasangkutan nito. Kahit saan man siya magtago, hanggat hawak niya ang Holy Grail, patuloy siyang hahabulin ng 5 major organizations, Royal Blues, at maging ng Sentinel, kahit siya'y kaibigan ni Crimson Widow. Sa pag-alis ni Crimson, nanatiling tahimik ngunit seryoso ang ekspresyon ni Jack at Noah. Ang babala ni Crimson Widow ay tumatak talaga kay Jack at hindi niya mawari, pero ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klaseng excitement. Habang nanginginig ang kanyang buong katawan, tumingin siya kay Noah at tanong nito, panahon na ba para kumilos tayo? Napakaangas ng huling panel na to, mga Pops. Malagit backers ang vibe, dalawang naglalakas ang karakter na sobrang mapanganib makalaban. Isang artist of death at ang leader mismo ng Mother Goose, na direktang kumakalaban sa bigating 5 major organizations ng Underworld, nagsanib puwersa para sa isang misyon. Magtutulungan ang dalawang halimaw para sa iisang layunin, napakaangas talaga. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina sa bawat pahina, sindihan, pusisteng kasaysayan, sa kanyang tangan, mga moto, ikaw ang kapay, sa laban ng Diyos at tao, tagumpay ang taglay. Ang kanyang tinig, di maglalaho, kahit matapos ang lahat ng mga kwento. Mga moto, nag-aapoy sa diwa, naglalatala ng kwento ng bawat isa. Sa laro, siya'y dagdabang sa laysay, sa laban ng mortal at Diyos ang huli pagkilay. Sa bawat pahina, siya'y nandyan, puses ng kasaysayan, sa kanyang tangan. Mga moto, ikaw ang gabay,